So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, so another iPhone segment naman tayo, and this time, bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit maganda pa rin i-purchase ang iPhone 13 Pro Max ngayong 2025 or early 2025. So tara mga ka-J-Vlog, simulan natin. Bago tayo mag-start, so saan ba tayo muna bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa nire-recommend nating shop, ang CMB Gadget Stall XA07, second floor Greenhill, San Juan City. And meron silang permanent shop, of course, ang Kaniel Telecom by CMB Gadgets, third floor V-Mall, Greenhill, San Juan City. So, nag-decide ako gumawa ng ganitong segment kasi to be honest, ang daming naguguluhan kung ano bang iPhone ang pwede nilang bilhin. At sa iPhone 13 Pro Max kasi medyo marami ring naguguluhan kung magte-13 Pro Max ba, mag-iPhone 13 Pro ba, mag-iPhone 13. So sinatanong nila kung magfo-full ba sila ng budget sa iPhone 13 Pro Max, magiging sulit ba to ng mga ilang taon. So dito sa ating video, tutulungan ko kayo mag-decide kung maganda nga ba itong iPhone 13 Pro Max. So yun nga, usapang price muna tayo. Ang iPhone 13 Pro Max ngayon sa GH kasi mga J-Vlog, for as low as 29,000 pesos, makakabili ka na ng 13 Pro Max, 128GB. Again, depende po yan sa offer ng store. Minsan kasi meron silang with package, basic package. Sabihin na natin nag-range siya sa 29,000 to 30,000 pesos for the iPhone 13 Pro Max, 128GB. Yung 256, sabihin na natin naglalaro yan sa 31,000 to 32,000 pesos. So, napaka-konti lang ng price difference ng 13 Pro Max 128 at 256GB. Sa tindahan na vlog natin, napakaganda na mga conditions ng iPhone sila dyan. Kaya kung gusto nyo ng very trusted na seller sa Green Hills, syempre, ang go-to natin shop, ang CMB Gadgets, Kaniel Telecom, ZMB Cellphone Accessories, Maling Gadget Shop, at JNJ Gadget Store. Again, lahat ng kanilang Facebook pages sa description box yan. I-check nyo na lang mga ka-J-Vlog. Pero yun ngayon, kaka-vlog lang natin. Maraming stock si Bossing Mayet. Marami silang ma-offer doon na iPhone 13 Pro Max na napaganda ng condition, makikinis, and of course, yung mga battery ay matataas po yan mga ka-J-Vlog. So yun nga, ang first reason natin kung bakit maganda pa rin i-purchase ang iPhone 13 Pro Max is of course yung kanyang presyo. Ang laki po talaga ng binagsak ng price ng iPhone 13 Pro Max kasi nung 2024 yan, nung holiday season, nung naka-duty ako sa CMB Gadgets, naglalaro yan sa 33,000 to 34,000 pesos for the 128GB. Pero ngayon, 29,000 pesos early 2025 mga J-Vlog. So okay nang ito na yung perfect time mag-purchase ng iPhone 13 Pro Max kasi last year din, March nagsisimula yan, yung lahat ng presyo ng iPhones bumabagsak. Since ngayon ay may lumabas din na bagong labas na iPhone, which is iPhone 16e, there's a possibility na ganyan din ang range ng 16e, yung brand new, nasa 30,000 plus. Kasi syempre, mas mababa po yan pag sa gray market. So yun, perfect cut. So yun yung price, 29,000 pesos, hindi siya nagkakalayo sa 256. Kung maglalaro kayo dito, solid gamer, content creator, mahilig mag-video yan, mahilig mag-video, mag-photos, I suggest go for the 256. Pero for me, 128GB enough naman na yan sa mga casual users din. Kasi ang maganda kasi minsan sa iPhones is pwede kayong bumili ng storage, di ba? You can go cloud. For 50 pesos, you can add additional 50GB of storage, di ba? So, naalala ko rin before itong iPhone 13 Pro Max, gusto kong sabihin sa inyo, ang SRP neto isa sa 75,000 pesos. Bumili ako niyan nung launch date dito sa Philippines. Super mahal. Pero ngayon, 29,000 pesos, napaganda pa rin ng condition netong device na to. So, ayan, first reason is of course yung kanyang price drop. Second reason is the operating system or yung kanyang updated OS. Again, itong iPhone 13 Pro Max, napakatagal pa po neto magiging relevant sa market. Expect nyo na yan, pag bibili nyo to, baka magamit nyo pa to ng 10 taon. Kasi kung mawala man to ng update in 5 years time, pwede nyo pa rin magamit itong smartphone na to additional 3 to 4 years or 3 to 5 years doon sa software support niya. Kasi yung mga applications, kahit na wala ng OS update yung smartphone,
basta supported pa rin ng application yung last OS, pwede pa natin magamit itong device na to. Take for example, yung iPhone 6s. 10 taon na tong device na to, pero usable pa rin hanggang ngayon 2025, di ba? So, ganyan ka convenient pag bumili kayo ng iPhone, pang matagalan talaga itong device na to. So, second is the operating system. Yun nga, very user-friendly ang iOS, lalo na pag nasa Apple ecosystem kayo, you can work lahat ng products nyo as one. Apple Watch, iPads, MacBooks, iMac, iPhones, lahat mga ka-J-Vlog, you can work as one. Sobrang solid pag nasa Apple ecosystem kayo. Again, pwedeng magawa yan sa mga ibang brands ng Android, pero iba talaga pag Apple ang gumawa, kumbaga. Kung i-compare ko yan Android versus iOS when it comes sa continuity, mas ipiprefer ko pa rin all the way yung continuity ng iPhone or iOS compare sa Android. Mas mas smooth, mas user-friendly pag si Apple talaga gumawa. Next, sa chipset. Kung naghahanap kayo ng isang device na maganda ang gaming performance, napakabilis, maganda i-consider ang 13 Pro Max dahil napakalakas pa rin ang chipset nito, the Apple A15 Bionic chip. Again mga ka-J-Vlog, yung Apple A15 Bionic chip, nakikita rin natin yan sa base model ng iPhone 14. iPhone 14 base and iPhone 13 Pro Max ay magkapareho lang po ng utak yan. Kaya napaganda pa rin bumili ng iPhone 13 Pro Max ngayon. Nag-game test ko na rin to at kung gusto nyo mapanood yung game test nito, nasa YouTube channel natin yan, i-check nyo na. Napaka-smooth pa rin gamitin ng 13 Pro Max. Genshin Impact ay super smooth dito. Support ng 120Hz screen refresh rate when it comes sa Genshin Impact. Again, sa mga nagtatanong, mabilis ba uminit yan? Lahat po ng device mga ka-J-Vlog ay mabilis uminit. Take for example, sa ganitong kainit na area ngayon, naglalaro kayo sa smartphone yun, naka-high settings, matic yan, mabilis po mag-overheat yan, kahit anong device pa yan, S22 Ultra, S25, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, lahat po yan ay mabilis uminit. Depende sa room temperature at kung anong ginagawa nyo doon sa chipset at anong ginagawa nyo sa smartphone. Again, ang mga smartphones natin ay wala pong mga fan yan. Yung mga computers nga natin may fan, umiinit yan pag naglalaro kayo. Kaya nga po may fan para mais yung overheating ng device, di ba? Pero sa mga smartphone is meron lang silang mga technology like liquid cooling system, pinapalit nila yung chipset for power efficient para hindi siya mabilis mag-overheat. Nandun naman yung mga ways to cool down the smartphone, pero hindi nyo po talaga maiiwasan ng overheating sa smartphone, lalo-lalo na pag wala pong fan yan, di ba? So again, maganda performance ng iPhone 13 Pro Max, napakabilis, very snappy pa rin ng chipset itong smartphone na to. So the third reason, chipset. Fourth reason mga ka-J-Vlog, camera performance. Napakaganda ng camera performance ng iPhone 13 Pro Max. Kung gusto nyo mag-content na gamit ang mobile, magandang i-consider ang 13 Pro Max. Unang-unang kukonsider nyo dito, cinematic mode. The best ang cinematic mode. Ang dami ko na nakikita sa comment section pag gumagamit ako ng 15 Pro Max ko na naka-cinematic. Lods, ano bang device mo? Grabe naman, ang ganda ng pagka-background blur niyan. Yun, nagugulat sila, ay iPhone pala yan. Kasi syempre, iba nating mga consumers, hindi naman nila alam yung cinematic, di ba? Hindi nila alam na may ganyan palang feature ang ibang device ng iPhone. So maganda na nalalaman din nila yan when it comes sa day-to-day usage ng iPhone natin. So at least nakikita nila sa ating vlog na ganun kaganda ang camera quality ng mga iPhones. Consider nyo na 13 Pro Max, nagamit ko na ng higit 1 taon ng 13 Pro Max. Nagamit ko yan for making vlogs, nagamit ko yan for making montage, face-to-face vlog din, napakaganda. Mapa-rear at front-facing camera ng iPhone 13 Pro Max ay napaka-solid. So, support niya ang 4K video recording, 60 FPS, mapa-rear or front camera. Again, na ako dyan kumbaga, okay pa ako sa 4K. Kasi syempre, iba, yung S24 Ultra, 8K naman yan. Yung Xiaomi 15, 8K naman yan. Yes, nandun tayo sa advantage ng mga device na yan. Future-proof sila when it comes sa ganyan device. When it comes sa ganyang features. Pero, in today's time, dito pa rin sa ating country, or dito sa Philippines, wala namang ganun gumagamit ng 8K. Usually talaga 4K. Wala pa nga akong ganun nakikitang 8K na TV dito sa Pinas, and even 8K monitor is very rare lang dito sa Pinas, di ba? Syempre,
kung saan magbe-blend yung isang feature ng device, doon tayo. So, when it comes sa 4K, okay, solid. Kahit na 4K lang ang iPhone, kung ganyan naman ka-solid ang ibibigay na quality, dito pa rin ako, di ba mga ka-J-Vlog? So, okay na okay ang camera nito. Good for taking photos, napaka-clear, magandang video camera dahil of course sa cinematic mode as well. So, yon again, fourth reason is the camera. At ang pinaka-last, mga ka-J-Vlog, is of course the battery performance. So again, when it comes sa battery performance ng 13 Pro Max, isa to sa napakakunat na iPhone when it comes sa battery. Again, kung battery talaga ang hinahanap nyo sa isang iPhone, consider nyo talaga ang Pro Max. 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max, and even the Plus, 14 Plus, 15 Plus. Lahat yan mga gandang battery when it comes sa day-to-day nating paggagamit, sa ating paggamit. Ako, naka 15 Pro Max ako. Hindi naman ako masyado naglalaro, pero makaunat ang battery niyan. Again, iba po ang usage natin sa gaming and sa casual activity. Kasi iba na sabi, mabilis malobat to . Naglaro ako dito ng 3 hours, ng 4 hours. Ang bilis malobat. Malamang, maglalaro ka ng ganong straight, mabilis talaga malobat yung device mo. Iba ang kain ng battery consumption. Iba ang battery consumption ng gaming compare sa day-to-day lang natin na paggamit like calls and text, social media, camera. Mabilis talaga lumaklak ng battery ang gaming kasi doon gumagana talaga yung processor mo, lalo na pag naka-high graphics ka. So, when it comes sa battery, napaganda rin naman ang performance ng iPhone 13 Pro Max. Sa game test ko na to, when it comes sa battery, is all goods naman itong device na to. Again, iPhone perspective ang pinopoint natin dito kasi syempre iba nag-decide between sa mga iba't ibang models ng iPhones, and itong video na to, binibigyan ko kayo ng reasons kung bakit maganda ang iPhone 13 Pro Max ngayong early 2025. So yun, ang pinakalas natin is the battery performance. So yun mga ka-J-Vlog ang ating top 5 reasons kung bakit maganda pa rin i-purchase ang iPhone 13 Pro Max ngayong early 2025. Matik sa mid-2025, there's a possibility na bumaba pa ang presyo niyan. Abang-abang lang tayo. Pag lumabas pa ang 17 Pro Max, bababa pa price niyan. Pero matagal pa yan. Hindi pa natin alam kung gaano kalaki yung price drop niyan. Pero ngayon, 29,000 pesos. Ang ganda na ng price niya. For me talaga, ang laking impact ng price drop, 1 taon talaga. So, ito na yung time nyo. Kung maghihintay pa kayo, baka matagal pa yan. Baka nga 1 taon, baka nga next year, nasa 25 lang yan or nasa 24 to 25 yan. 5,000 lang ang pa-price drop niyan. Maghihintay pa ba kayo ng iPhone na yan para magamit lang? So, again, sa kanyang presyo, sa kanyang price ngayon, napagandang deal na ng 13 Pro Max. So, bibili lang tayo sa legit nating mga... So, yun, bibili tayo sa mga ni-recommend kong shop. 100% mga legit po yung mga sellers na yan. Yung Facebook pages sila nasa description box. I-click nyo na lang yan. Sabihin nyo lang na panood nyo dito kay J-Vlog. Matik pa yan. Bibigyan pa kayo discount ng shop na yan.